Welcome back to our second episode of Real Talk with Kim. And yes, pangalawang episode na natin ngayon at nakakataba ng puso dahil magaganda ang feedback na natatanggap natin. Hopefully, maging maganda ang feedback para sa ating letter sender katulad ng letter ni Anne-Marie. You know, social media is now such a big thing. Ang dami nating nakikita, on and off, makita mo yung mga girlfriend and boyfriend na nag-unfollow, binablock nila yung each other. So, dito natin makikita ngayon ang relasyon kung paano gumugulong. Actually, para sa akin, hindi lang dun sa mga nakikinig sa atin, social media, hindi lang siya para sa mga influencer. Yes. Para rin siya sa mga normal na tao. Parang yung mga kaibigan natin na sabi na, uy, congrats, may jowa ka na, uy, Yes. break na pala sila. Super. Tapos, makikita mo, lalo na sa mga artista, yung, nakita mo ba na in-unfollow ni si ano? Kaya nga. Diba? Yung sino yung in-unfollow, sino yung finalo. Kumbaga, lahat ng mga confirmation about relationship, about friendship, kino-confirm na ng social media. Kaya nga, ayun ang nangyayari sa atin ngayon. Ayun yung trend ngayon na nangyayari. Tama ka dyan. Pero bakit kailangan natin umikot yung mundo natin sa social media? Kailangan natin may proof palagi and inuuna palagi natin social media. Kaya inopen ko yung social media dahil dito iikot yung story ng ating pangalawang letter sender. I'm gonna read this letter which is sent by Mara. And here we go. Dear Kim, I don't know if you find my letter mababaw or what, but I'm super bothered with this guy. We've been together for a year now, mga 1 year at 5 months na kami, officially. You can call me Mara at tawagin na lang natin si BF na Alex. Alex is such an ideal guy. Not only he is pogi, charming, and he is also well-loved by my family and friends. Guys, wala akong mareklamo. Super bait at gentleman at caring. Our relationship is smooth sailing, except for one problem. Social media. Lahat naman tayo mahilig mag-post things that make us happy. Things that make us proud. Hindi naman sa but medyo influencer si Alex. In short, malaki ang followings niya. Syempre, marami dyan ang mga girls and of course, mga gays. Siguro, but this is not the point. My problem is it over a year now and until today, he has never posted anything about me or about us. Kahit sa Facebook, kahit sa Instagram, or lalo na sa TikTok. I mean, grabe siya mag-post about himself. Meron mga products din minsan, pagkain, or kung ano-ano. Not single pic of me talaga. Travel, popost niya, gym, popost niya. Pero kami, wala, as in wala. My question is, may mali ba ako? Or may mali ba ako dito? I also wanna know, is he is not proud of me? He is not proud of us? Or do you think he's trying to protect his pa-single image? Alam niyo guys, I really don't understand. Ang tricky pa dito if I talk to him about this, baka mag-post siya, pero ang post niya, dahil kinausap ko siya, magmumukhang post na di nanggagaling sa puso. So that it gets extra tricky, no? Kaya medyo di ko na rin alam if I should talk to him or not. That is for now. I hope you guys do understand where I'm coming from. Kasi ang hirap din mag-decide kung ano gagawin. Thank you from Mara. Good morning, good afternoon, good night. Hello and welcome to Real Talk with Kim.
Ito ay chismisan, maritesan, batuhan ng kuro-kuro at sharing ng experiences. About life, relationship, family, friends, at higit sa lahat, love life! Alam mo, this is very true to life story talaga ha. Ang daming valid reason ni Mara dun sa story niya about dun sa boyfriend niya. And kung titignan mo, hindi lang dun hindi lang sa aspect na hindi siya pinopost. Ang daming aspeto na umiikot dun sa storya niya na nagtatanong siya, big question mark palagi sa kanya, bakit ganon? Bakit puro yung lalaki parang okay lang sa kanya mag-post kung ano-ano? Actually, katulad nung tinatanong ni Mara, ang sabi niya, may mali ba? Yes, Ito? yes. Sabi niya, di ba siya proud sa amin? Or is he not proud of me? Or is he not proud of us? Or do you think he's trying to be protective lang sa pa-single image niya? May point naman siya merong pinaghugutan yung mga tanong niya. Yes. Pero mukhang may problema rin naman talaga si Guy. Kasi di ba, ang sabi nga ni Mara, mostly nagpo-post tayo ng pag-fraud tayo. Tapos yung mga gusto natin ibalita sa lahat. True. Di ba? Baka kasi, feeling ko kasi baka pinoprotektahan niya rin yung single image niya. Kasi okay lang kung private person siya. Okay. Pero pag nasa social media ka na, hindi ka na private, di ba? So, ayun na nga. Yun Okay nga, lang. Parang meron feeling, ang sa akin ang point of view ko doon, baka mas concerned siya dun sa pa-single image niya. Pero alam mong may... Pero kasi may sakot tanong habang binabasa mo yung sulat. Okay. Kung halimbawa ba, nagawa ni Mara na, like, ako yung mag-post, itag ko si Alex. Mhm. In-accept ba ni Alex? Like, di ba pwede yun pag tinag parehong Itatag mo yung profile ko, yes. Oo, magpo-post ako sa profile ko, itatag kita, lalabas yun. Gusto ko, hindi lang natin natanong, hindi niya lang sinabi kung ginawa niya ba yun. Okay. Or, kasi, baka hindi rin siya nagpo-post, like mutual. Possible din kasi ang story naman kasi na sinabi niya is si Alex ang hindi nagpo-post about them. Pinopost niya yung kung iba-iba about dun sa products niya, sa gym niya, 'di ba? But kung ako naman si Marie, as long na kayo, for me, I don't care kung hindi ako i-post sa social media. Pero kasi ako yan, 1 and 5 months, tapos hindi mo na ako na-post, magiging issue sa akin. Pero alam ko naman na mahal niya ako. Pero social media, sabi mo nga, social media is a big thing. Exactly. Di Kaya, pwedeng kinikip niya na single siya, iniisip ng mga babae, mga followers niya. na, ay, binata, pwede. So, pwede yun. So, pwede. Pero in real life, kasi real life story to, Taco Bell, ang akin is, syempre, ikaw si Mara, maging proud ka na karelasyon mo ko. Pero hindi kasi rin sinabi ni Mara, sinabi lang pag ba kung anong trabaho ng guy? Wala siyang nabanggit, Kasi but kung halimbawa, influencer talaga. Influencer, pero May magandang siguro following. siya. Kung halimbawa artista siya, mas maintindihan na natin kasi pwedeng Yes. utos ng management, utos ng Naprotektahan mo. Oo, pwede talagang dahil yun. Pero, dapat napag-usapan nila. Baka kasi kulang sila sa Communication din. Kasi kahit ako, kung halimbawa sasabihin, pinost mo yung aso mo, sasabihin ko, uy, ba't yung aso mo pinost mo, tapos ako hindi. Ibang storya yon. Di ba? Parang malabo yun, no? Malabo yun. Tingin ko sa setup nila, maaring sa sobrang busy ni Guy, ni BF, ni Alex, nakakalimutan niya na rin na may girlfriend siya. Hindi busy yung tawag dun eh. Kasi, everyday ka nagpo-post, may ka nagpo-post. Ibig sabihin sa part nun, dalawa lang yun, intention mo na hindi i-post si girl, or ayaw mo lang talagang i-post yung personal thing mo. So may kulang sila sa setup nila sa ano nila, sa relationship nila pag ganon. Yun yung yung dapat maging, baga, syempre, Maging open sila. mapag-usapan nila kung ano ba talagang baga, tsaka kung paano niya ba pinapakilala in privately, like lumabas sila. Kung si Guy, proud naman siya kay
sa girlfriend niya, papakilala sa mga kunya, nakasalubong mo yung kaibigan mo, or hindi. Iba rin yun sa private. Iba rin yung private tsaka public. Hindi ka talaga pinapakilala. So, maaaring iba ang pinoproject talaga ni Alex sa social media. Which is, okay, may nangyayari naman talagang ganun. But in the end of the day, talagang girlfriend-boyfriend talaga kayo. Oo, yun nga eh. Kung paano ba yung totoong... Baka naman kasi hindi siya rin tanong, kaya akala ng guy, okay lang din. Diba? Babalikan natin yung letter ni Mara. Ang sabi niya dito, Alex is such an ideal guy. Not only he is pogy and charming, he is also well-loved by my family and friends. Guys, wala akong mareklamo. Mabait, gentleman, at caring siya. Yun na nga. Imaginein mo, kumbaga, maayos as boyfriend. Yes. Si Guy, si Alex. Correct. Yeah. Ayun ang pagkaka-describe niya kay Alex. Yun na nga. Yung sinasabi ko lang is, parang, in reality, maayos siya yung pagsamahan. Ngayon, pinagpapalit niya, gumagawa siya ng issue sa relasyon nila just because hindi rin siya pinost. Tama? Social media, alam naman natin na hindi lahat ng nag-post sa social media ay diba, tama. Meron nga akong nababasa, pero hindi ko naman nila lahat, pero yung ibang mga sweet sa social Madami. media, sila yung hindi talaga maayos Sa yung total, pagsasama. sa real life. Oo, sa real life, kasi parang may pinoproject sila. Diba? Pero yung iba na hindi nagpo-post, yung sinasabi nga nila, pag tahimik yung relasyon sa social media, sila yung totoong masaya. Kaya pwedeng ginagawa niya lang issue, or dahil nga, kasi nga, diba, boyfriend, papupo sa social media. Kasi ayun naman talaga normally nakikita natin sa social media pag nagkaasawa, pag nagka-boyfriend, kailangan i-post everyday kung saan sila kumakain, magka-holding hands sa kotse, magka-holding hands sa park, manonood ng sine, di ba? So palaging alam na agad natin na girlfriend niya to o asawa niya to. Doon palagi sa social media, palagi natin nakikita. Siguro lang masyado lang nagpapadala si Mara doon sa nakakasanayan ngayon. Sa nakikita. Sa nauuso. Sa nakikita din. Sa mga Yes. siguro yung mga kakilala niya. Ganun ang ginagawa. Parang may boyfriend naman ako, bakit parang wala namang proud sa akin. Kasi iba-iba naman ang pag-handle ng relationship eh. Oo, ganun. Baka kaya syempre parang yun nga nadadala na uuso. Kaya siguro siya parang di ba sabi niya, hindi ko alam kung mababaw ba yung problema. Girl, mababaw talaga yung pinoproblema mo. Exactly, ang babaw. But, nangyayari talaga. Nangyayari talaga, mostly ng away ngayon is puro Social media. Grabe, di ba? Tapos nagbabangayan na sila doon dahil nga hindi sabay kumain, isa social media. Hindi like mo si ano, tapos yung post ko, hindi mo nilike. Hindi nasundo, magagalit na sa social media. So buong tayo mga tao ngayon, grabe yung utak natin nakatingin na talaga sa social media. Siguro ako ang mas advice ko lang kay Mara, huwag siyang mag-focus dun sa mga, so ano yung kulang. Pero kung titingnan mo naman, mas marami naman yung pwedeng i-offer ng guys sa relasyon nila. Siguro, isa lang yung ano yan, hindi siya pinost. Kausapin niya na lang yung boyfriend niya na baka naman gusto mo ako i-post. Pwede, ba? Baka naman gusto. Baka hindi niya sinabi na may issue. Or pwedeng, sige, post mo, pero may hawak akong aso. Di ba yung ganong klase? Siguro nasa pag-uusap nila. Yes, yung mga pahaging lang. Mga pahaging, pero totoo. Oo. Di ba? So doon lang tayo sa totoo. Tama. Mara, i-discuss mo kay BF Alex kung ano yung nararamdaman mo, kung ano yung nagbabother sa'yo, kung ano yung issue para mapag-usapan nyo. Maaring hindi aware si Alex sa nararamdaman mo kasi para sa kanya, okay lang yung ginagawa niya, na happy ka, na sinusuportahan mo siya. Para sa akin, pag-usapan yung dalawa, mag-sit-in kayo, magkape kayo, sabihin mo lahat from A to Z para masabi niya rin naman kung bakit niya nagagawa yon. Then I'm sure meron din naman siyang dahilan sa sarili niya. Mara, focus on what really matters. Social media is not our relationship. Sabi nga nila, in relationship, you can keep it private but not secret.
Guys, don't forget to send your letter to us. Gaano man kalalim, gaano man kababaw, just send us your letters. Kami na bahalang bumasa ng mga letters nyo. We can't always offer solution, but we are here to listen. Once again, this is Real Talk with Kim. Keep listening to our podcast. Sa muli, maraming salamat sa pakikinig. Till next story, good night. Bye!